Tulungan nyo na po ang Pangulo, lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Hindi naman masama siguro tumulong. Kung ang tutulungan mo ay naipipagtulungan din. Mahirap naman yung ibibigay mo yung suporta mo sa isang tao na hindi naman karapat. Ano masasabi niyo mga kababayan? Nananawagan si Yusek Claire Castro na tulungan daw ang mahal na presidente. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita ng ibang bansa. Well, kasi nakikita ng nakakarami kung ano ba yung feedback ng pagkaupo ni BBM. Puro pangako. Pakiusap is after nito, sana tumulong na lahat. Struktura, 22 buildings lang na may patay niya. Mga classrooms. So paano yun? Sa loob ng 3 taon, yun lang nagawa niya. At isa pa, yung supporter ng Duterte ay hindi naman siguro makikianib sa inyo, hindi naman siguro susuporta sa inyo dahil nakikita nila yung bias na pakikisama o pakikipag-usap o pakikipag-dialogo sa mga iba, yung tinatawag na fake news. Kasi wala naman pinanggalingan na fake news kundi meron punto yan, meron pinanggalingan yan. Kaya bakit karapat dapat ba ako tatanungin? Tutulong ba ako? Kailangan ko ba yung suporta ko? Siguro hindi. Kaya sino ba naman ako, di ba? Kaya nakakarami. Ang tanungin natin, kayo ba? Susuporta ba kayo kay BBM? Please comment down below. O kay Duterte. Kailangan yung opinion ng mga kababayan sa panawagan ni Yusek Claire Castro na suportahan si BBM. So kayo na po ang maghusga mga kababayan. Ayan po, magandang araw mga corruption bay. So ito po no, magandang pag-uusapan natin ngayon, no? Ito pong Chihuahua versus Bulldog. Ayan, sino po kaya yung Bulldog? Sino po kaya yung Chihuahua? Ayan. Pero ang alam ko, nakikita ko dito si Representative Pulong Duterte at saka si sino po ito? Yung Coast Guard Tariela, no? Sila po ang nakikita ko dito. Ewan ko kung sino sa kanila ang Chihuahua at saka sino ang Bulldog. At pangalawa po natin pag-uusapan, Saklolo! Saklolo! Alam mo po, gusto ng saklolo ng Pilipinas. Nagpapasaklolo na po ang Pilipinas. Sabi ni spokesperson Auntie Claire, saklolo, saklolo. Yan. So, unahin mo po na natin muna si Pulong Duterte siguro, yan, no? Tapos, isunod po natin si General Viewpoint. Siya po sasalita patungkol. Siya po magre-react patungkol kay Saklolo, spokesperson Auntie Claire. Yan. So, huwag niyo pong kalimutan ha. Habang nanonood po tayo, yung flood control, huwag niyo pong kalimutan kasi nawawala na po ha. Kasi may bagong pinasok. Pinasok po kasi si Joel Villanueva eh. Ngayon parang tsaka si Ombudsman Martires, diba? Kaya yung parang isang linggo na yun pinag-uusapan yung Ombudsman Martires. Yan. Sabi nga niya flavor of the month siya. Dati yung flood control nung nakaraang September, flavor of the month, no? Ngayon ang flavor of the month ang Ombudsman, no? Martires. Pero kahit ano pang mangyari, wag po natin kalimutan ang yung flavor of the month from September. O yun, August, September, ang flood control. Hindi po pwedeng walang makukulong, no? Dahil sa mga nadispalkong trilyon na pera ng bayan, no? So anyway, yung hindi ba po pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share
So ito na po, umpisan na po natin ang kay Congressman Pulong Duterte. Ang Chihuahua at Bulldog. Maanghang na salita ang pinakawalan ni Davao City Representative Paulo Duterte at Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea spokesperson Jay Tariela. Laban sa isa't isa. Saan nga ba nag-ugat ang kanilang word war? Alamin sa agenda report ni Andrea Salve. Si AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang kinumpronta pero ang Chihuahua raw ang sumagot. Ito ang bagong buwelta ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte laban kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore G. Tariela. Matapos ang kanilang naunang sagutan sa Facebook nitong linggo na nag-ugat sa pahayag ni Browner tungkol sa US Typhoon missile system. Sa panibagong post sa Facebook, sinabi ni Duterte na dapat itigil ni Tariela ang paggamit sa PCG para sa kanyang personal na ambisyon. Isa raw kasing discharged PMA cadet ang tagapagsalita na ngayon ay sumusubok na umangat sa pwesto sa pamamagitan ng pagiging sipsip at pag-atake sa mga kalaban ng administrasyon. Kung nais daw ni Tariela na respetuhin, kailangan niya itong pagsikapan. Hindi raw ito nadadaan sa pagtahol, brown-nosing at Ayan, sip-sip daw, sip-sip, Tariela, sip-sip ka ba? Napaka, sip-sip daw, Tariela. amay sa PCG sa kanyang insecurity. Hindi naman daw kasi tungkol sa China o sa kahit anong bansa ang kanyang naging pahayag kahapon. Nanggagaling daw ito sa kanyang pagmamalasakit sa mga Pilipino. Bagay anyang nabigo ang pamahalaan na ipagtanggol locally at internationally. Ang mga pahayag daw na nang uudyok imbis na umiwas sa anumang military confrontation ay hindi magandang ideya lalo na kung hindi ito kakayanin ng isang bansa. Umami naman si Tariela na guilty siya kung ang ibig sabihin daw ni Duterte sa pagtahol ay pagsita sa mga sumusuporta sa naratibo ng Beijing. Hindi raw maikukumpara ang atungol ng isang Chihuahua sa ungol ng isang Chinese Bulldog na nagre-react lang kapag ang mga amo nito sa Beijing ang nahuhuling lumalabag sa international law pero tahimik sa nararanasang harassment ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Hindi niya raw hinihingi ang pagpabor ng kasalukuyang administrasyon sa kanyang paninita. Tungkulin niya raw ito. Hindi raw issue rito ang kanyang kredibilidad kundi ang kay Duterte. Alam daw kasi ng buong bansa kung paano nito nakamit ang respeto at dangal. Hindi raw pamemersonal ang dapat na ginagamit na argumento kung tunay na interes ng bansa ang pag-uusapan. Dahil kung puro ad hominem attacks lang, sino raw ba talaga ang nagsisilbi sa totoong bully? Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire. Kaya Chihuahua, Tariela. Sip-sip pala si Chihuahua. Sip-sip pala si Chihuahua no? Ay, naku. Anyway, pasok po na natin si, ito po, si Auntie Claire. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Title, Paano namin iaangat? Ito ang tanong ni Cavite Representative Kiko Barsaga matapos ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na nananawagan sa mga Pilipino na tulungan si Pangulong Marcos Jr. para iangat ang ekonomiya. Gandang panawagan, ano? Yan! Paano natin iangat, mga kapwa Pilipino? Paano yan? Isipin natin kung paano iangat ang ating bansa. Ayan. Paano natin hikayatin yung mga investor? Napakahirap, no? Paano mo hikayatin yung investor kung maraming korap dito sa bansang Pilipinas? No? Di naman lingad sa atin, di ba? Lingad ba sa inyo? Sa ibang bansa na kilalang kilala ang mga Pilipino. Pilipino! Pilipino! Diba? Yan po. So ito po humingi na saklolo ang ating Presidente BBM. Kung gusto niya maging maayos ang bansang Pilipinas, dapat yung flood control ang hinayos niya muna. No? Para malaman ng ibang bansa na talagang maayos ang ating administrasyon ng ating bansa, na yung mga korap talaga ay nananagot pag may ginawang mali.
mahirap dito. Sabi nga ni sino may sabi? Si Senador Wing Gatchalian. Anong sabi niya? Sabi kay Ombudsman, baka daw aabutin ng 2 to 3 years ang mga kaso na hinaharap ng mga sa flood control. 2 to 3 years. Paano kaya yung sa eskwelahan naman? Yung 22 na eskwelahan naman. Mga siguro 4 years na yun. Naabot na ng 4 years. No? Di ba? Tama, mali. 4 years. Sino kaya ang presidente nun? Si Vice President Sara Duterte. Palamang, siya ng presidente nun. Bahala na po siya nun. Kung itutuloy ang mga kaso ng mga hunghang. Yan. Anyway, ituloy na po natin kay General, no? My favorite, General. Ang sarap pakinggan. Yan ang tama. Paano? Ayon kay Barsaga, hindi dapat ipasa sa mamamayan ang responsibilidad ng gobyerno. Lalo na kung ang mismong leader ang may pananagutan sa paglala ng sitwasyon ng bansa. Ito ang birada ni Congressman Barsaga. Paano namin iaangat kung si President Marcos mismo ang nagpapabagsak ng ekonomiya? Ako po, tignan mo mismong si Congressman Kiko Barsaga, nabanggit na niya yun. Tayo pa kaya mga Pilipino? Di ba? Isipin mo, sabihin niya yun. Ba't sasabihin pa sa atin ng ating presidente na paano natin iaangat ang bansang Pilipinas? Nasaan ang mga kabineto niya? Nasaan? Ang mga turismo. Sila mismo mag-joke para umangat ang ating turismo. Number 1 lang kasi sa atin kailangan ang turismo. Diyan tayo kikita. Joke yan lang yun. Idea yung humingi ng idea, no? Ng paano ganon. Pero may mga kabinete yan Ba't sa ating hingi ng saklolo? Diba? May mga kabinete siya para tulungan siya paano i-improve ang Pilipinas, paano tumami ang ekonomiya, lumakas ang ekonomiya, lahat. Diba? Paano yan? Ba't sa atin? Tapos ang lakas pang mambuli ng ating sino yun? Sinong bully? Yung mga bully dyan. Ginggang bully. Yan. Anyway, tuloy na po si February General, viewpoint. Sapol. Bullseye talaga. Sana sagutin niyo ito, Auntie Claire. Anong dahilan? Bakit nawawalan ng investors' confidence? Kami ba? Mga tao ba? Kami nga ang biktima anong gusto niyong itulong namin? Tumahimik na lang kami? Hindi na kami magreklamo? Hindi na kami magrally? Ganun ba ang gusto niyo? No way! No way! Karapatan namin yan. Right. It is within our democratic rights. Free speech. Pera ng taong bayan ang nawawala. Pinirmahan ng Pangulo ang worst budget in our nation's history, 421 billion budget insertion. Pinagmayabang pa niya, I have reviewed, analyzed, 4,057 pages. Grabe, no? Ano hindi ka mag-rally sa trilyon-trilyon na ninakaw? Saan Saka- mo yun? Trilyon-trilyon. Sabihin mo, huwag kang mag-rally. Hindi pwede yun. Yung freedom of speech? Buti nga, ganun lang ang rally natin. Hindi ka mukha yung sa Nepal, di ba? Kaya may freedom of speech. Yan. Dinadaan lang sa rally. Buti nga, sa rally dinadaan Kaya lang ang problema dyan, marami na taong nagra-rally. Kaya yung ating president, nanginginig na. Diba?
So, ito po, sana, kung ano man yung mga rally-rally na yan, pakinggan nyo po. Kung gusto nyo bumaba na kayo. Kasi pabagsak na po talaga ang Pilipinas. Di ba? Hindi naman sa inaano natin, talagang pabagsak po. Kahit sinong investor ayaw na pumunta rito. Tignan lang natin kung sino pa pong investor. Hikayatin natin. Ako, meron akong alam na investor, kaya lang, nag-i-invest lang siya ng lupa. Mga lupa. Bibili niya yung lupa ng Pilipinas. Gusto niyo yun? Ayan, yun ang gusto mo nag-i-invest eh. Oh. Yung Amerika, kailangan ko yun. Bumibili ng lupa. Ayan. Yung pagbili natin, pa-invest natin, no? Pasok! Wala akong nakitang mali. Ano ngayon? Hugas kamay pa rin? Tapos sasabihin mo, ang Pangulo ang susi. Kung bakit natigil ang korupsyon? Kuya P. Bisaya, Kuya Pim. Tapos, command responsibility, Madam Claire. I don't know kung alam nyo yung prinsipyo ng command responsibility, parang hindi. Tapos, manawagan pa kayo na tulungan ng Pangulo. Tulungan niya muna ang sarili niya. Ipakita niya ang kanyang strong leadership. Hindi yung, bakit tayo nagkaganito? Puros ganon na lang. Hindi niya alam. 22 classrooms lang na napatayo. Hindi niya alam. Nagulat siya. Nagmayabang pa siya sa 5,500 flood control projects. Tapos siya rin nakadiscover, mga guni-guni, substandard pala. Ano pa? Nagmayabang, 6 million housing units ang ipapatayo. 1 million per year. Ang nangyari, 100,000 per year lang. Kaya 300,000 pala ngayon. Ang dami niyang sinasabi. Ang hirap ng paniwalaan. Walang magugutom na Pilipino. Yan ang aking legacy. Puros mga suntok sa buwan. Ano pa yung mga recent statements niya. Pangarap ng administrasyong ito, mabigyan ng pabahay ang lahat ng mamamayang Pilipino. Ang galing talaga, Ang komento ni Barsaga ay tugon sa naging pahayag ni Castro sa panayam ni Corina Sanchez kung saan hinimok nito ang publiko na magkaisa at huwag maging negatibo laban sa administrasyon. Anong gusto nyo, Auntie Claire? Maging happy kami. Salamat, Mr. President, dahil nawawalan tayo ng bilyones. Ganun ba yun? Ano pa? Salamat, dahil nababaha ang karamihang Pilipino. Tanong, Auntie Claire, nasubukan nyo bang nabaha? Alam nyo ba yung hirap ng mabaha? Ako, alam ko. Dahil lumaki ako sa baha. Ilang taon, siguro more than 10 years. Kasi, experience ko, lumaki ako sa bayan na may malaking ilog, Amburayan River, sa Bangar, La Union. Nung wala pa kaming dike, every rainy season, bumabaha ang aming lugar. Ang hirap. Kaya makarelate ako, itong mga galit na taong bayan, hindi lang yung mga biktima ng baha, kundi yung mga taxpayers, ang mga artista. Ang lalaki pala ng bawas ng buwis ng mga artista, ang mga business groups, labor groups, nagre-reklamo na. Tapos manawagan, huwag kayong maging negatibo. Mabuti sa iyo, Auntie Claire, dahil ang laki ng sweldo nyo dyan. Yusek kayo, siguro. Magkano ba ang sweldo ni Yusek Castro? Mga 4 million a year siguro. Hayahay kayo. Tapos, sabi nyo, huwag kaming maging negatibo. Yun na lang ang aming Kung hindi kami magsalita, baka ma-high blood na kami. Baka ma-stress kami. Parehas kayo ng ICI advisor. Si General Azurin, sabi niya, revolution on the streets does not heal our nation. Paano kami tutulong? Manahimik?
Paano kami mag-positive kung ang nakikita namin? Oh, ito pa. ASEAN Summit. Bigla na lang nagkulantang ang Pangulo namin. Wala absent sa group picture. Ano, matutuwa kami? Palakpakan namin ang Pangulo. Ganun ba yun? Grabe. Oh, ito ang kanyang payag. Oh. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Nako po. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganitong sitwasyon, nagiging negatibo yung tingin dyan baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin. Worried ba kayo sa ekonomiya o worried kayo na babagsak pa palagi, lalagpak pa parati ang rating ng Pangulo? Diyan naman kayo ang binabantayan nyo lang yung ratings. Kaya ang daming trolls. Klarong-klaro ngayon sa social media, ang daming nagko-comment positibo para sa administrasyon para maagapan ang yung image na wala na ang administrasyon ito. Marami na pong galit na taong bayan sa nangyayari ngayon. Hindi na ito, pati na si General Torre, ang inyong tinawag na most loyal general ng Marcos administration. Sinibak ninyo na walang klaro. Ngayon, sumasama na siya sa mga anti-corruption rally. Kaya sabi niya, walang politiko sa laban sa korupsyon. Kaya nag-attend siya sa anti-corruption rally ng mga Dilawan. Kung walang korap, walang mahirap. Tama yun. Bakit tayo naghihirap? Dahil sa korap. Tama yung sabi ni Miss Regine Velasquez. Hindi tayo mahirap, pinapahirapan lang tayo. Tapos, wag daw tayong magnegatibo. Sorry. Salamat mga kaibigan. Anyway po, dyan po nagtatapos ang ating munting video.